Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Joshua Giray, June Balabad, Rafael Kayas, Grupo 30, Sir John Angeles at RD Buena. Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA updates. PBA, binago ang schedule at may 3 pinagpipiliang venue para sa pagre-resume ng PBA. At madaming kupunan interesado kay Ian Sanggalang. Alamin kung ano ang naging sagot ng Magnolia Hotshots. At Barangay Ginebra, magbabawas na ng Filipino foreign player. Sino naman kaya ang maalis na kupunan ni Coach Tim Cone? Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka. PBA, binago ang schedule at may 3 pinagpipili ang venue para sa pagre-resume ng PBA. Nitong mga nakalipas na araw ay bali-balita nga na ang pagre-resume ng 46 season ay sa darating na August 22 at na-adjust nga yan sa August 29. At nabago na naman nga ang target ng pagre-resume ng PBA dahil ayon nga kay Kume Marshall, nitong nakalipas na Biyernes ay inaantay na lang nila ang formal letter of approval galing sa local government ng Pampanga na expected na makukuha nila 3 days after nilang makakuha ng vocal approval galing kay Governor Dennis Pineda. Dagdag pa ni Kume Marshall ay ayaw nga nitong magbigay ng exact date para sa pagre-resume ng PBA. Pero kung makukuha nga nila ang letter ngayong araw o kinabukasan ay magre-reopen na ulit ang PBA by September 1. Ayon pa rin kay Kume Marshall ay may 3 nga silang venueng tinitignan. Pero noong tanungin kung ano-anong venue ang mga yan ay tumanggi nga muna si Kume Marshall na i-identify ang 3 venue na yan. Pero sa nakaraan nating video ay nabanggit nga ng source ng Spin.ph na isa ang Don Honorio Ventura State University Gym sa pinagpipilian ng PBA. Pero antayin lang natin kung ano pa ang magiging development ng balita na yan sa mga susunod na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Madaming kupunan interesado kay Ian Sanggalang. Alamin ano ang naging sagot ng Magnolia Hotshots. Ito nga ang Magnolia Hotshots mga chong ay ang pinakamagandang umpisa ngayong 46 season dahil mayroon na nga silang 4 wins at wala pang talo ngayong All Filipino Conference. Kaya naman ngayong postpone ang mga laro ay madami ngang nagkaka-interest na makuha itong main big man ng mga manok na si Ian Sanggalang. Dahil ayon nga sa post ng isang PBA source na ito ay sinasabing Hotshots dodging interest on veteran forward Ian Sanggalang per report. Ayon nga sa pagkakaintindi natin dyan mga chong na hindi nga ine-entertain na Magnolia Hotshots ang mga nag-o-offer sa kanila para makuha itong si Ian Sanggalang. Para sa akin mga chong ay isa itong si Ian Sanggalang sa pinaka-importanteng player ng Magnolia Hotshots dahil alam naman nating lahat na kulang nga sa big man ang mga manok at dito nga sila nagre-rely kay Ian Sanggalang. Kaya kung mawawala ito sa kanilang kupunan ay magko-collapse ang magandang ipinapakita nilang performance ngayong All Filipino Conference. Kaya hindi talaga ito bibitawan ng Magnolia Management. Bago natin ituloy mga chong, sa mga gustong manalo sa ating giveaway ay comment nyo lang ang inyong favorite player at i-share ang video na ito para sa ating nalalapit na giveaway at siguraduhin nakasubscribe sa ating YouTube channel. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, magbabawas na ng Filipino foreign player. Sino naman kaya ang maaalis sa kupunan ni Coach Tim Cone? Ito nga ang Barangay Ginebra mga chong ay hanggang sa ngayon ay active sa mga trade transaction at isa nga sa matunog na planong kunin ng Barangay Ginebra ay itong si Matthew Wright. Pero kung titingnan natin ang 15-man lineup ngayon ng Barangay Ginebra ay nasa limit na nga sila na 15 Filipino foreign players per team dahil nandyan nga
itong si Christian Stan Hardinger, Stanley Pringle, Brian Enriquez, Jared Dillinger at Jody Vance. Kaya kung planong kunin ng Barangay Ginebra itong si Matthew Wright sa Phoenix Fuel Masters, ay kinakailangan talaga nilang magbawas ng at least isang Filipino foreign player. Ayon nga sa post ng isang PBA insider na ito, ay sinasabing Ginebra Management plans to trade or put one of their Filipino foreign players in PBA 3x3 so that Matthew Wright can have a spot in Barangay Ginebra. Ayon nga sa pagkakaintindi natin dyan mga chong, ay isa nga sa pinaplano ng Ginebra Management para magkaroon ng spot itong si Matthew Wright sa kanilang kupunan ay i-trade o ilagay sa PBA 3x3 ang isa nilang Filipino foreign player. Sa ngayon ay hindi nga nabanggit mga chong kung sinong Filipino foreign player ang pwedeng matrade o ilagay ng Barangay Ginebra sa PBA 3x3 at hindi nga madaling desisyon yan para kay Coach Tim Cone. Itong si Christian Stan Hardinger ay malabong i-trade o ilagay sa PBA 3x3 dahil alam naman natin kung anong kalibre mayroon si Stan. Hindi rin si Stanley Pringle dahil dito nga nakasentro madalas ang triangle offense at ito nga ang scoring machine ng Barangay Ginebra. Hindi rin si Jody Vance dahil ito nga ang bata ni Coach Tim dahil isa rin ito sa importanteng player para naman sa triangle offense. Kaya isa kila Jared Dillinger o Brian Enriquez ang posibleng matrade o ilagay sa PBA 3x3. Para sa akin mga chong ay kung titingnan natin ang performance nitong si Jared Dillinger at Brian Enriquez ay mas nakalakalamang nga itong si Dillinger dahil mas malaking-laking minuto nga ang nakukuha nito kumpara kay Enriquez na sa garbage time lang na ipapasok. At pagdating naman sa skills at talent ay mas nakakalamang naman itong si Brian Enriquez dahil batang-bata pa nga ito at kita naman natin na kayang-kaya talagang makipagsabayan sa PBA at napakadami nga nitong espasyo para sa improvements. Samantala, ito namang si Jared Dillinger ay nakita na natin ang laro at nagkakaedad na nga rin ito. Sa ngayon ay hindi madaling desisyon para kay Coach Tim Cone kung sino kila Jared Dillinger at Brian Enriquez ang mananatili sa kanyang kupunan. Pero antayin na lang natin kung ano ang magiging development ng balita na yan sa mga susunod na araw. Ano sa tingin nyo mga chong? Sino ang dapat manatili sa Barangay Ginebra? Jared Dillinger na veterano? O Brian Enriquez na madami pang improvements para sa kanyang skills? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe at pasupport na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong.